Hello po, kapayapan po ng Diyos ang parating sa atin po mga kapatid. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. At ngayon po sa ating talakayan with Kabernok, meron tayong magandang matutunan po patungkol dito, no? Patungkol sa ating simbahan. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok ng Factbusters PH. Hello po, magandang araw. Hello, Brother Gabriel, at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Anong meron dyan, bro, na siguro sa pamamagitan ng comment na yan ay mayroon tayong matututunan na naman, bro? So ito po Kabernok, I think hindi naman siguro to MCGI or I don't know, pero probably baka ano to, hindi ko malaman kung siya ay Katoliko or what. Pero ipagpalagay na nating neutral siya, no? Neutral. So ito yung kanyang comment, Kabernok. Ang sabi niya, bakit simbahan ba ang ligtas? Kahit anong simbahan ka umanib, dapat piliin mo yung tunay at itapon ang mali. Ganon tignan ang sariling pagkatao. Bakit? Maliligtas ka ba kung Katoliko ka, kung masama din ang ginagawa? Yan po yung kanyang komento, no? Kabernok sa ating video. Ayan. So, siguro yung tinutukoy niya na simbahan dito, base sa context, is yung relihiyon, ano? Relihiyon or iglesia. Di ba ganon yun, Brother Gabriel? Sa tingin ko ganyan eh. Yun din Sabi pinagpapalagay niya ko. dito, at sabi niya nga dito, kung masama din daw yung ginagawa, ano bang ibig niya sabihin? Bakit maliligtas ka ba kung Katoliko ka? Kung masama din Masama yung yung ginagawa. Sige, ganito na lang yung gawin natin, ano, para masagot yung tanong. Yung relihiyon or iglesia, isa sa mga tools yan for salvation. Ano ito sabi nga nila, half-truth. Di ba ganun yan? Itong sinabi niya, half-truth ito. Half-truth. Oo. Half-truth. Pero kung half-truth, edi parang sa sinaing, Brother Gabriel, kung half-cook yung sinaing, di mo rin kakainin. Di ba ganun yun? Yes, hindi pa luto. Oo. Opo. Hindi pa kasi luto. O yan, half-cook kasi. So, ganon din dito, kapatid na Gabriel. Bakit ko po nasabing ganyan? Kasi, eto unang-una, yung batayan naman talaga kung ikaw ay maliligtas sa huling araw, Brother Gabriel, ay siyempre, isa na doon yung ating mga gawa. At pangalawa, yung awa ng Diyos, di ba? Siyempre, kung may awa ang Diyos sa iyo, pinaawaan ka, sigurado yun, maliligtas ka. Pero kung yung gawa mo naman, hindi naman, it doesn't speak for itself, so hindi ka maliligtas. Katulad nung nasa Apokalipsis, siguro i-flash na lang natin sa screen yan yung mga listahan ng mga tao na kung merong ganitong ginagawa at hindi po nila pinagsisisihan, yan ang mangyayari. Pero Brother Gabriel, hindi lang ito. Kasi inassociate niya ito sa simbahan o relihiyon. Tandaan natin, kapatid na Gabriel, may binabanggit ang Biblia na simbahan na nakalulugod sa Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:27, kapatid na Gabriel. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayan, so yan ang sinasabi ng Biblia. May binabanggit na dalisay na relihiyon. Oo. So, ibig sabihin, yung dalisay na relihiyon, makakatulong sa'yo. So, ibig sabihin, dapat yung relihiyon na aaniban natin, isang dalisay na relihiyon. Kasi nga, yung naproproduce ng dalisay na relihiyon, kapatid na Gabriel, mabubuting gawa. Dinadalaw yung mga ulila, mga babaeng bao. Actually, isa pa lang yung relihiyon na alam kong ganyan eh. Isa lang. Yung iba naman, pakipang tao naman yan, Brother Gabriel. Dumadalaw sa ulila. May mga orphanage, di ba? Oo, pinag-iingatan yung mga matanda. Oo, di ba? Yung iba, may camera, tapos may pakanta-kanta, tapos habang kumakanta sa likod, nandun na yung sugo daw. Yun nga, no? Parang eleksyon. Iinsultuhin pa tayo, Kabernok. Iinsultuhin pa yung simbahan natin. Oo. So, isa lang yung relihiyon na alam kong swak dito sa Santiago 1:27. Siyempre, yung merong world's largest charitable institution. Kapatid na Gabriel. Sige nga, i-search nga natin sa Google para mapamukha naman natin sa kanila kung ano ba itong world's largest charitable institution. Ano ba yan? Sige nga. Tignan nga natin. Ayan, Kabernok, Ano pa nasabi? Catholic Church. Ayun! World's biggest charitable organization. Ayun!
Akala ko Iglesia ni Cristo ni Manalo or Members Church of God International o di kaya International. Baptist. Hindi gano'n. So, yan, klarong-klaro yan. Nasa internet na yan. Kung meron kayong tutol dyan, di tutulan niyo yung nakasulat dyan sa Inquirer. Di ba gano'n yun, Brother Gab? Opo. Kasi ano naman na yan para sa akin, hindi naman tabloid yung Inquirer. Yan yung mga formal na talagang kinikilalang dyaryo dito sa Pilipinas Tsaka news, ganyan. Oo, at tandaan din natin, kapatid na Gabriel, yung mga kaibigan, mga ni Kristo, talagang tungkol nga dyan sa mga tao na ililigtas niya, syempre yung mga yung mga tumutulong sa mga ulila, di ba? Ganun yun, Brother Gabriel. Merong nakasulat sa Biblia na ganun Oo. Kung di ako nakakamali, ito, Mateo 25:35. Sige nga, basahin nga natin yung sinasabi. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka at kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ayun, so klarong-klaro. Yan yung itinuturo nung dalisay na relihiyon na nasa Santiago 1:27. Ngayon, Brother Gabriel, kung ito yung ginagawa mo at ina-apply mo yan, yung tumutulong ka sa dukha, kagaya ng ginagawa ng Iglesia Katolika, ano ba ang possible na mangyari sa iyo? Basahin natin, ibababa po natin, Brother Gabriel, sa versikulo 45, pakibasa, kapatid na Gabriel, hanggang 46. Ito naman po sa may 45, kung magkagayoy sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Tatapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ayan. So, yan yung criteria, Brother Gabriel. Para maligtas ka, isa yan sa criteria. Kung tumutulong ka sa dukha, kung ano ginagawa mo sa mga list sa iyong mga brethren, yan din yung ginagawa mo kay Kristo. Yan ang sinasabi ni Kristo dito. Kaya, yung relihiyon na ini-expect sa iglesia na itinayo ni Kristo, yung ini-expect sa kanya, dapat ginagawa niya yung mga bagay na sinasabi ni Kristo. Kaya nga, yung Iglesia Katolika, na siyang tayo ni Cristo, syempre expected talaga na siya yung world's largest charitable organization. Baka ikaw naman, baka may ibang anggulo ka ng sagot kasi meron pang isang anggulo na pwede nating sabihin Ikaw muna, Brother Gabriel, bako ko sabihin yung isa pang anggulo. Opo. Sa akin naman po, yung anggulo ko dito, unang-una sa lahat, maintindihan ko si kapatid na Percival Palingit. Kasi, Kaburnok, correct me if I'm wrong, no? Kasi yung kanyang pananaw, yan na yung yung typical na para bang secularized na tingin sa relihiyon o tingin sa Diyos. Yung para bang hindi ka na what I mean, sobrang general ka na lang, ganon. Pag hindi mo alam dahil sa hindi mo alam yung official teaching ng simbahan or yung sinasabi ng Biblia or katuruan ng simbahan, naging para bang may sarili ka ng definisyon ng kaligtasan or may sarili ka na definisyon ng kung paano ka hahatulan ng Diyos. Ganon yung pinapalitaw. At hindi naman yun, kataka-taka kasi kahit nung college pa lang ako, Kaburnok, marami na ako nakita na ganyan yung pananaw na sa to say, mga kapatid pa nating Katoliko, no? Yung pananaw na ganyan na hindi naman makakapagligtas daw ang simbahan, yung ganyan. And which is
naiintindihan ko, Kabernok. That's why hindi tayo, hindi natin inaano tong si kapatid na Percival Palingit. Ayan. Hindi tayo aggressive ngayon. Ngayon pa man, ang gusto kong ipunto po is, kahit na sabihin natin, granting, no? Granting na hindi makapagliligtas ang simbahan. Kasi, syempre, kahit naman sa Biblia, nakalagay, si Kristo ang hahatol. Pero, wag nating alisin yung katotohanan na yung ating tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo, nagtatag siya ng iglesia. Okay? Again, ipagpalagay na natin, granting, no, na hindi makapagliligtas ang simbahan dahil according sa teaching natin, si Kristo ang makapagliligtas, no? Ayon sa aklat ng Juan. Pero yung tagapagligtas nating Panginoong Hesukristo, nagtatag ng iglesia. Hindi mga iglesia. Isang iglesia lang po yun. At syempre, kahit sa sekular na pananaw, Iglesia Katolika po yung, again, mahalaga po yung iglesia. Kasi parang ang lalabas niyan, maging freelancer na lang ako. Hindi na mahalagang mapaanib ka. Parang unchurched Christian, sabi nga nila. Hindi ka kaalib ng anumang kongregasyon or religion, pero naniniwala ka kay Kristo, naniniwala ka sa Diyos. Pero hindi din maganda yung ganun. Kasi ang iglesia, community din yun mga kapatid So napakahalaga na kaanib ka sa iglesia. Kaya nga, 'di ba, may teaching yung ating simbahan na pag nasa labas, no, yung nasa labas ng Iglesia Katolika, walang kaligtasan, no? In a context of pag alam mo na merong totoong iglesia, alam mo na yung aral nun, and yet dininay mo pa yon, hindi ka na natili or umalis ka dun sa iglesyang tinatag ng Panginoon Kristo, wala kang kaligtasan. Okay? So, i-apply natin. Halimbawa, ikaw, kapatid na Percival, halimbawa lang naman po, so, alam mo na yung aral ng Iglesia Katolika, no? Or nasa loob ka ng Iglesia Katolika. Lumabas ka. Or, kung hindi ka naman lumabas, i-dininay mo yung Iglesia Katolika or dininay mo yung mga aral nito, yung kabuuan nito, at sa to say, baka naging heretiko ka. Sample lang naman po, wala kang kaligtasan po nun kasi nasa labas ka ng Iglesia Katolika Pero kung halimbawa naman, ikaw nasa isang bansa na hindi naabot ng Kristyanismo, hindi na pangaralan ng Iglesia Katolika, wala kang idea totally, wala kang idea sa pananampalatayang Katoliko, o narinig mo man pero wala kang very little, no? Very little. Hindi sapat yung katotohanan, no? At ikaw ay namatay na nasa labas ng Iglesia Katolika, may kaligtasan ka naman nun. In a context of what? Kasi hindi ka nga totally naabot ng aral. Hindi ka naabot ng katotohanan, no? Yung aral ng Panginoon Kristo o yung kaligtasang dala-dala ng Iglesia Katolika, no? Sa pangangaral nito. May kaligtasan ka. So, yun yung punto namin ni Kabernok na this is only a half-truth lang po, okay? O ngayon, dito po sa sinasabi nyo na piliin mo yung tunay at itapon ng mali, hindi ba applicable yun mismo sa aral ng Iglesia Katolika? So kung nakita mo na ang aral ng Iglesia Katolika ang katotohanan at nalaman mo na yung Iglesia Katolika mismo yung katotohanan, therefore pipiliin mo yun at itatapon mo na kagad yung i-disregard mo na, di ba? Sa mas magandang pananalita, i-disregard mo na yung ibang simbahan, yung mga sektang tinatag lang ng tao, yung mga sektang mga nagsulputan sa pangunguna ni Martin Luther hanggang sa panahon natin ngayon. Yun po yung gusto kong ipunto po, kapatid na Percival. So, I think, and I guess, hindi naman maapektuhan ng Iglesia Katolika dito po, no? I hope maging malinaw sa inyo yan. At dito, sa sinasabi nyo na ang sariling pagkatao, ba't maliligtas ka ba kung Katoliko ka? Kung masama din ang ginagawa. I agree with you. In fact, kung ikaw ay Katoliko at hindi nagpakakatoliko, no? Lalo na kung alam mo yung aral. Lalo na kung alam mo yung aral ng Iglesia Katolika and yet dininay mo, wala ka talagang kaligtasan doon, di ba? Lalo na kung halimbawa, officer ka pa ng simbahan. Kaya nga, di ba, lalo na kung pari ka o lalo na yung bawa kagaya namin, mabigat yung responsibilidad namin kasi may alam kami sa aral. Pero hindi kami nagpakakatoliko, hindi namin ginawa yung pinapangaral namin or yung mga natutunan namin sa Biblia, ay nako po, baka mauna pa kami sa impyerno o baka mas pagbigyan pa ng Diyos yung mga drug addict na hindi natuto ng aral ng Diyos. Diba? Kaya nga diba mga kapatid, sa Biblia yung mga pariseo, yung mga eskriba, no, yung mga saserdote hinatulan ni Kristo
Huwag nating sabihing ignorante yun sa aral. Alam nila yung aral sa Judaism, mga kapatid. And yet, hindi ipinapakita ng kanilang gawa. O kaya nahatulan sila ng Panginoong Jesucristo. No? So, mas mabigat ang hinahandle na responsibility ng mga Katoliko. At para naman sa mga nasa labas ng Iglesia Katolika, andun sa born again, o yung member ng MCGI, member ng INC, depende po sa sitwasyon yan. Pero mauunawaan ng Diyos, no? Lalo na yung totally walang alam sa Iglesia Katolika, no? Pagpalagay na natin, wala talagang alam. Mauunawaan ng Diyos po yun. Kasi pag nasa labas ng Iglesia, nasa labas, ang Diyos naman po ang humahatol. So may kaligtasan sa loob at sa labas, pero dapat alamin muna natin kung ano yung tamang konteksto. So maraming salamat sa Diyos, kapatid na Percival Palingit. I hope nakuha niyo po yung punto po namin. Ano po? Yan. So ingatan nawa din po kayong parating ng Panginoon, kapatid na Percival. Again, hindi po kami hindi namin nais dito na tawag doon mag-condemn talaga ng kapwa. Ang sa amin lang po is unang-una, ang goal namin ay i-expose yung mga kulto, no, para makapag-spread kami ng awareness sa mga kapatid naming Katoliko, dahil alam naman na po natin, kahit kayo po, alam niyo rin po siguro yan, na yung dating sektang aking kinaaniban ay patuloy pa rin pong nangangaral ng kanilang aral na, alam niyo yun, sa paningin ng Iglesia Katolika ay heretical at maaaring makasira ng magandang budhi, no, ng mga kapatid kong Katoliko. Kung di man po kayo Katoliko, yung mga kapatid ko pong Katoliko. So ang goal ko po ay hindi ko to ginagawa para po sa MCGI, but ginagawa ko to para sa mga kapatid ko po. Kasi tuloy-tuloy silang nag-i-indoctrination eh. Tuloy-tuloy po na may mass indoctrination at hindi na po naka-private, naka-live. At karamihan po nung mga aral nila doon na may atake, ang inaatake po nun yung Iglesia Katolika. So kami po, sasagot kami. Hindi na para dun sa MCGI, but para po sa mga kapatid naming Katoliko. Yan. So muli po, maraming salamat po sa Diyos sa panonood, kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kaburnok ng Fatmasters PH. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.